Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya ay igiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Amen. Tayo po'y mga banal. Purihin po ang Panginoon. Dahil nagtitipon ang mga banal sa lugar na ito. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y mga banal. Amen. At ang templo dito ay kayo. Sino po ang templo na ito? Tayo. Yes. Amen. So meron lang po ako dalawang i-exhort sa umalang ito, yung natural body po natin. Itong laman po natin. Baka titingnan po natin. So si Kuya Man, nasa network yun at ang yung link ko, hindi pa rin natitigil doon sa sistema na yun. Diba? Iningatan po natin ang ating mga katawan. Yes. Natural. Diba? So, magka-diet po tayo. Magandang kondisyon ng katawan po natin. Diba? Pero kung titingnan po natin, yung spiritual na katawan po natin, dapat po tayo mag-ingat. Amen. At yung exhort ko ngayon, ang pamagat nito ay our body is temple of God. Amen. Yes, amen. So, pag sinabi pong templo ng Diyos, sabi niya dito, if you are the follower of Jesus, your body is the place of worship. So, ang katawan po dapat natin, nananahan sa atin yung magpuri sa Panginoon. Diba? Pag-isip pa natin sa umaga, dapat nakapuri tayo sa Panginoon. Diba? Pero kadalasan, dahil sa bigat ng mga problema, hindi po natin magpuri sa Panginoon. Amen? Realitan po yun. Diba? Parang ang bigat sa pakiramdam po natin. Pero kung titingnan po, dapat tayo yung follower ni Jesus Christ. Diba? So, dapat, ang sinishare po natin, yung pinapalo po natin, yung preaching natin, mahal na pastor. Amen? Pero kadalasan, yung pinapalo natin, yung sa Facebook, yung mga matinding hugot. Diba? Mga negative na hugot, nadadala po tayo doon. Amen? Pakaya po natin ang Panginoon. Pero sabi dapat ng Panginoon, if you are a follower of Christ, dapat yung pinapalo natin yung mga preaching ng ating mahal na pastor. Pero minsan nalulungkot po tayo, yung wala pong exception po dito. Diba? Pag maganda yung sa Facebook ngayon, pinapalo po natin. Lalo na pag viral, pinapalo po natin yon. Pero ang sabi ka dapat ni Pablo, kung ikaw ay follower ni Jesus Christ, dapat i-follow mo si Jesus Christ. Amen? Kung tinawag ka ni Jesus Christ na maglingkod sa Kanya, follow Him. Amen? Sa mga simpleng pamamaraan. Diba? Pero kadalasan, wala pong exemption po dito. Diba? Dahil sa panahon po natin, madali na lang mag-click. Amen? Madali mag-share, di ba? Amen? Mag-share po tayo dapat. Kung hindi man ito verbal, di ba? Even po ito sa sinishare po natin. Di ba? Yung quote ng prophet, dapat sinishare po natin yun. Pero kadalasan, minsan nahihiya pa rin tayo. Yung preaching ng ating mahal na pastor, dapat sinishare po natin yun. Di ba? Ibig sabihin, dahil sa ganda ng sistema po na yun, ginagamit natin, sa panahon po natin, milyon ng tao nakakita po doon. Pero kadalasan hindi po natin may share. Amen? Hindi po natin may share, hindi po natin may help sa salita ng Panginoon. Amen? Pero kadalasan ang sinishare po natin doon sa social media, yung mga hugot, di ba? Amen? Hugot ng ibang tao, di ba? Nasa palagay mo, ay nasasaktan ka at ipupong mo yun. I-share mo rin yun dahil ramdam mo na nasaktan ka. Amen? Pero titingnan po natin sa una na. If you are the follower of Christ, dapat ang sinishare mo yung salita ng Panginoon. Amen. Dapat ang sinishare mo yung event, di ba? Na ginagamit ka ng Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Bakit lagi kong binabalik po dito dahil sa social media po natin? Di ba? Mga yung mga nagbablog, diba? Pero dapat i-share po natin yung preaching ng ating mga pastor. Hindi lang sila, marami po sa grupo po nila. Diba? Pwede po natin i-share ang kanilang event kung paano sila ginamit ng Panginoon. Sabi niya, kung ikaw ay believer, sabi niya, pag ikaw ay worshiper. At nadadalak pa ako dahil kasama po natin mga kapatid na naglilingkod at nag-worship sa Panginoon sa Amen. Amen. Hindi lang araw ng Sunday, sabi niya dito. Sabi niya
All the time dapat. Yes. Lahat ng oras. Diba? Kung dumating man ang mga pagsubok, diba? Kailangan pa rin natin mag-worship sa Panginoon. Amen. Yes, amen. Dahil doon sa mga pagsubok, doon ka pinapatibay ng Panginoon. Yes. Amen. Hindi po dapat tayo lamunin ng pagsubok ngayon. Amen. 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 So dapat, kung balik po tayo sa physical body natin, di ba? Pinipig po natin ang mga nutritious food. Amen. Oh, di ba? Kailangan natin kumain ng prutas, kumain ng gulay, kumain ng isda, dapat balanse. Di ba? Pero dapat, so naman sa spiritual, na makalangit na katawan po natin, dapat ang pinipig po natin doon, puro na salita ng Panginoon. Amen. Wala pong hybrid, di ba? Pero titingnan po natin, wala pong exception po dito. Di ba? Hindi nga tayo makabuklat ng salita ng Panginoon. Alam mo? Amen. May exemption, ano? Pag titingnan po natin, ako last Wednesday, chat si Pastor sa akin, sabi niya ako daw sa prayer meeting. So, I pray, pero dahil nga rin sa trabaho, so kung may mga panahon na ginagapit ka ng Panginoon, tumayo ka sa harapan. Amen. Palapakan po natin ng Panginoon. Pagkakamit po tayo sa Panginoon. Di ba? So dapat, rooted ka sa salita ng Panginoon. Dahil ang mundo ng ating ginagalawan sa ngayon, di ba? Marami na po, di ba? Even ang mga ibang grupo po natin ay mayroon ng mga thousands, di ba? Dahil po, hindi po sila nagmatsyag. Dapat magmatsyag po tayo. Amen? Dapat yung pinipig po natin ay puro sa salita ng Panginoon. Amen? Purihin pa ang Panginoon. At kung titingnan po natin ang makalangit na pamamaraan, dapat lagi po tayo mag-refill. Amen? Dapat hindi po dapat natin palampasin ang mga gawain. Amen. Fellowship po natin, di ba? Yung mga panahon na yon, walang umpay ko yung kape sa bahay ng pastor. Amen. Gusto ko pong balikan yun eh. Amen. Bakit gusto po nating balikan nung una po tayo nung tanggap sa Panginoon? Diba? Pinakamababagulong ng ating mga pastor, alauna, diba? Pero sa ngayon, ating naglaon, diba? Jesus ko yung manalang. So dapat balikan po natin. Amen? Yung mga experience po natin nung unang tanggap natin sa Panginoon, yung init ng ating pananampalataya. Yes, amen. Dapat yung nire-repel po natin sa spiritual nating katawan, purong salita ng Panginoon. Wala po dapat hybrid. Diba? Amen? Amen. So, dapat tanggalin po natin. Pwede po tayong pumunta sa ating mga pastor, mag-fellowship po tayo. Huwag po tayo mag-fellowship sa labas. Amen. At sure ko sa inyo, pagkasama ng ating mahal na pastor para mag-fellowship sa kanya, makaka-refill po tayo. Magbibigay po sa atin ng kalakasan ng salita ng Panginoon. So, pagkita po natin, sa pagtakbo ng ating pananampalataya, di ba? Yung sitwasyon, minsan nalalamon po tayo ng ating problema sa buhay. Di ba? Kadalasan, hindi na tayo makapaglingkod. At yung para sa Panginoon, nahadlangan po ito. Amen. Bakit lagi mo binabalik yung sitwasyon na yun? Kung naramdaman nyo ang buhay ng ating mahal na pastor, dapat, kung isang katawan po tayo, naramdaman nyo dapat sa sitwasyon. Purihin po ang Panginoon. Amen. At sabi niya dito sa Paul ng Prophet, sabi niya, gusto ko lang balikan po ito ulit. Sabi niya, now, David saw and planted these trees, sabi niya. Now, he could not die. So, hindi po ito mamamatay. Even yung pananampalataya mo, dapat hindi ito mamamatay. Hindi ka dapat lamunin ang problema sa buhay. Amen. And now, notice, sabi niya, why had life and the root? So, bakit mayroong buhay po doon sa salita? Dapat rooted ka doon sa salita. Where the roots, sabi niya, of life, there, sabi niya. Say and the roots, sabi niya. Ibig sabihin, nanatili ka doon sa root na yun. Huwag kang maghiwalay doon sa salita ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon.
So, tinitingnan po natin, kung maghiwalay po tayo sa salita ng Panginoon, diba? Lalo na pag ikaw ang head ng family, doon po sila nakatingin sa iyo. Amen. Pag naghiwalay yung head ng family, siguraduhin ko. Diba? Ano kayang mangyayari? Ano? So, dapat manatili ka doon sa salita. Amen. Ayaw po manatili doon sa salita. Amen. Stay in the Word. The Word of God. At kung ikaw man ay nanghihina ngayon, bumalik ka doon sa salita. Walang ibang magpapalakas sa ating pananampalataya kundi yung salita mismo ng Panginoon. Amen. Amen. Kadalasan, hinahanap po natin sa labas. Amen ba? Hinahanap natin sa kaibigan natin. Diba? Kung ang ating kaibigan, ang ating kabrata hindi nag-church, hindi rin tayo mag-church. Diba? Hindi ka masasave ng brother mo. Buti ang magsisave sa iyo, yung pananampalataya mo. Nasa tagang mong pinag-pray na makasama mo yung pamilya mo, pero naghiwalay ka doon sa salita. Amen. Lalo kayo mahiwalay. Ano kayo mangyayari doon sa pananampalataya mo? Alam mo, mga kapatid, ang mundo nakatingin po sa atin. Hindi yung pamilya mo nakatingin sa iyo. Amen. Nasa halip sana na continue ka in spite doon sa mga problema mo na makasama mo sila sa pananampalataya. Diba? Naghiwalay ka sa salita, hindi mo sila madadala. Amen. Purihin po, Panginoon. Amen. At ako po'y naniniwala sa pagbalik ng mga kapatid na ito. Diba? Yes. Patuloy silang maglingkod sa Panginoon. May focus po ang bawat bagay. So sabi niya, dapat magstay ka doon sa root na yon. Ang root na yon ay ang salita ng Panginoon. Yes. Amen. And certainly, sabi niya, magkaroon ka ng bunga. Kasi nanatili ka doon sa ugat eh. Yes. Diba? Kasi yung isang puno, pag walang ugat, mamamatay yun. Amen. At kung nanatili ka sa ugat, mayroon kang bunga. Amen. Amen. Dapat manatili po tayo doon sa ugat na yun. At alam po natin, pag natili po tayo sa salita ng Panginoon, magkaroon po tayo ng bunga. Amen. Itong lugar na ito, diba? Alam po mapupuno po ito. Diba? Praise mga Panginoon. Siniset lang ng Panginoon ang ating kaisipan para sama-sama po tayo maglingkod sa Kanya. Amen. Huwag po tayo maghiwalay doon sa root. Dapat yan, nakasipsip po tayo doon sa root. Diba? Dapat yung pinipit po natin sa ating puso doon sa ugat ng salita ng Panginoon. Sabi niya ng propeta, sabi niya, watch, sabi niya, tingnan po natin. His root had life, sabi niya, and bring fruits, sabi niya, for fruits in season. Ibig sabihin, magkaroon po ito ng bunga doon sa panahon na yun. Amen. Ito na yung panahon natin na magkaroon po dapat tayo ng bunga. Amen. So bakit po, tingnan po natin, i-assist natin natin sarili. Bakit kaya yung aking mga kapatid hanggang sa hindi ko pa nakakasama? Diba? Kasi naghiwalay po tayo, madalas po tayo naghiwalay doon, sa ugat na yon. Amen. At kung titingnan po natin, lahat po tayo subject po dito. Amen. So may ilan na nakapokus po doon sa root. Pero dapat, kung nagkaroon ka ng problema sa buhay, bumalik ka doon sa word. Talaga po natin yung tawag. Sabi niya, so dapat magkaroon po tayo ng bunga. Dapat yung desire po natin magkaroon po tayo ng bunga. Amen? Kasi sabi niya, ang sanga na hindi nabumunga, pinuputol po ito ng Panginoon. Naalala ko tuloy yung preaching last Wednesday. At yun po ang kadalasan tinatanong ng anak ko. Sabi niya, bakit daw yung talent na mayroon ka, na hindi mo ginagamit, sinukuha ng Panginoon ay ilipat sa iba. So, bilang magulang, dapat i-assist mo sila doon. So, marami pong, bilang part ng head ng family, marami na rin po silang question. At dapat tayo, manatili po tayo doon sa road na yun. Dapat, yung talent na yun, na nasa atin, gamitin po natin sa Panginoon. Kung ano mayroon ka, ibigay mo sa Panginoon. Kasi siya ang author ng lahat. Amen.
Yung trabaho mo, binigay ng Panginoon sa iyo yun. Huwag natin ubusin yung oras po natin sa trabaho. And then, mag-worship po tayo sa Panginoon. Sabi nga kanina, hindi lang araw ng Wednesday, diba? Hindi lang araw ng Sunday, dapat all the time po tayo mag-worship. Kaya po kaya natin gawin magtutulog sa Panginoon. Kahit na wala na tayong pambayad sa kuryente. Yes. Amen. Yes. Pag dumating ng Versa, pero kailangan kaya natin maglingkod. Diba? Kahit mahirap ang buhay. Kasi ang sabi niya, kung tayo ay believer at tayo katawan ni Kristo, diba? Mag-worship po tayo in spite sa mga sitwasyon sa buhay. Diba? Hindi dapat tayo nadadala doon sa problema po natin. Hallelujah. Amen. Nakapangan po natin ang Panginoon. Sabi niya, Amen. Hallelujah. Sabi niya, so dapat magkaroon po tayo ng bunga. Remember, sabi niya, now remember, sabi niya, this trees will not cast its fruits. So, mayroon din naman puno na hindi nagkaroon ng bunga. Bakit? Sabi niya dito, now, sabi niya, you take a tree and put away in the water. So, ano kaya mangyari kung ang ugat na yon ay tinanggal mo siya doon sa daluyan ng tubig? Diba? Sure ako na wala siyang magkaroon ng bunga. Okay? Kaya sabi niya, dapat manatili po tayo doon sa ugat na yon, na daluyan ng tubig. Diba? Ay, ibig sabihin, sabi ng prophet, dapat manatili po tayo doon sa salita. Amen. Kaya po ba natin manatili doon sa salita? Yes. In spite sa sitwasyon ng buhay po natin. Na minsan, naranasan po natin, nadideliver yung rinta po natin sa lugar na ito. Pupurihin po ang Panginoon. Kasi, God, kasi Lord, kaya niya mag-provide sa mga bagay. Diba? Many times, ng ating mahal na pastor, parang susuko natin sa sitwasyon, pupurihin po ang Panginoon. Dahil ang ating mga kapatid hindi nagsawa para mag-support para dito sa gawain sa lugar na ito. Gawa yung puso po natin, rooted po doon sa salita ng Panginoon. At dapat alam po natin yung kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Amen? Hallelujah. At kung tinawag ka ng Panginoon na ikaw ang mag-lead sa young people, tumayo ka, maging seryoso ka. Amen? Kasi hindi ka naman tinawag ng Panginoon kung hindi mo ito makayanan. Amen? Purihin po ang Panginoon. At hindi po tayo tinawag ng Panginoon sa lugar na ito kung wala pong purpose. Yes. Amen? Talaga po natin. Sa prophet, dapat manatili po tayo doon sa rock. Sa lugar na yun. Ano kaya mangyari kung maghiwalay po tayo? Diba? Ano kaya mangyari sa atin kung maghiwalay po tayo sa Panginoon? Diba? Maliit pa ang Panginoon. Ano mangyari kaya sa ating buhay? Alalahanin po natin, siya ang ating pag-asa. Siya ang author Yes. at ang finisher ng ating buhay. Yes, amen. Amen? Ano pa natin ang Panginoon? At click ngayon sa social media, marami pong nag-aaripuhanan dahil sa issue ng banta ng gera. Diba? Ebet po ating mga lingkod minsan, nagkaroon sila ng isipin. Pero alalahanin po natin, pag hindi po tayo naging walay doon sa ugat na yun, diba? Mayroon laging papadala ang Panginoon para sa kanyang mga anak. Amen. Diba? Balikan po natin yung buhay ni Noah, di ba? Napadala ang Panginoon ng ark. Amen? Napapadala ang Panginoon. At continue ko sa pagbasa, sabi niya dito, Amen. Sabi niya, balikan po natin doon, sabi niya, in-example ng Panginoon yung apple, yung old apple, sabi niya, na even na kinain siya ng worm, cankerworm, pero nagkaroon pa rin ng bunga. Amen. Kung titingnan po natin sa ating pananampalataya, diba? Marami po mga cankerworm sa buhay po natin. Diba? Marami po tayong mga pagsubok.
Pero dapat magkaroon pa rin tayo ng bunga. Amen? Kasi kung titingnan po natin, kung nakakapit po tayo doon sa ugat na yon, naniniwala ako, anumang pagsubok, malalampasan po natin. Amen. Amen? Hallelujah. So dapat, ang ating puso, sabi nga dito, anuman mga pagsubok sa buhay po natin, kailangan natin mag-worship, diba? All the time, sa buhay po natin. So, sabi nga ni Pablo, sabi niya, balikan po natin dito. Sa 17, sabi niya, minsan natakot po tayo eh. Takot tayo mag-mission. Matatakot po tayong ihayag ng salita ng Panginoon. Pero napakaganda po sa sinabi ni Pablo po dito sa 17, sabi niya. Kung sino, kung gigibain ng sinuman ang templong ito, tayo po yun. Diba? Kung kadalasan minsan, nahiya po tayo mag-share ng Word of God. Diba? Nasa tingin po natin, kulang po tayo. Pero ang sabi ni Pablo, wala pong pwedeng gumiba sa atin. Diba? Maraming pagsubok po ang ating mahal na pastor. Diba? Naalala ko noon, 2 years, kung balikan po natin, pero nanatili pa rin tumayo ang salita ng Panginoon. Hindi na sa lugar na ito, paging sa malayong lugar. Lakaman po natin ang Panginoon. Dapat, manatili po tayo doon sa sinabi ni Pablo na wala pong sino mang gigibag dahil tayo po'y mga banal. Purihin po ang Panginoon dahil kasama po tayo doon. Amen? Kasama po ba tayo doon? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Lord. At sabi niya pa doon sa Corinthians 6, basahin mo natin. Corinthians 6. Okay. 6, 19 to 20, sabi niya dito. Napakaganda ko dito sa Tagalog. At nag-bless pa ako dito sa salita ng Panginoon. At kung mayroon pang nakakita na makibasa sa Tagalog, napakaganda po yun. 1 Corinthians 6. Yan. Hallelujah. Ayan. So, sabi niya dito, kung hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos at templo ng Espiritu Santo, nasa inyo tinanggap ninyo ang Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Amen. Hallelujah. Sapagkat binili kayo ng halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan ang Diyos. Amen. Tayo binili na ng Panginoon. Diba? Doon pa lang sa cross, binili na tayo ng Panginoon. Amen. Purihin ko ang Panginoon. Kaya hindi po dapat tayo matakot doon sa mga sitwasyon na yun. Diba? Dapat nag-continue po tayo lingkod sa Panginoon. Ano pa po natin ang Panginoon? Despite sa sitwasyon na yun. Diba? Kadalasan, nagkaroon po tayo ng problema ito sa pamilya po natin. Diba? Nasa tingin po natin, hindi natin makakayanan. At lahat po tayo nakakaranas sa mga bagay na yun. Amen. Nasa tingin po natin, wala nang solusyon. Kadalasan niya, ang solusyon po natin, di ba? Ihiwalay po natin ating mga sarili para ayaw na natin lumutang, di ba? Pero ang sabi nga ng Panginoon dito, sabi niya, amen, sabi ni Pablo dito, doon sa last verse, sabi niya, tayo'y binili na ng Panginoon. Mas doon pa lang sa cross na yun, yung problema po natin, tapos na yun. Amen? At naniniwala po ba tayo na tapos na yung mga problema na yun? Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. So, ang gagawin lang po natin, maglingkod po tayo ng tapat sa Kanya. Diba? Pero kadalasan, medyo, yung oras po natin, limited. Hindi po natin 100%, maibigay ang paglilingkod po natin sa Panginoon. Yes. Ipag-pray po natin yung mga bagay na yun. Alam ko, kung lahat ng mananampalataya ay hindi sa salita ng Panginoon, wala pong dahilan
na hindi ka makapunta sa gawain ng Panginoon. Walang dahilan na hindi mo maibigay yung sarili mo para maglingkod sa Panginoon. Yes, amen. Walang dahilan na yung pangako po natin sa Panginoon, hindi natin maibigay. Amen. Okay. Lahat po tayo may mga pangako sa Panginoon. Yes. At sa lastas ng Panginoon, ang puso ng bawat isa, yung desire ng bawat isa. Amen. Na alam ko, mayroon kang pinangako sa Panginoon. Amen, Lord. Diba? Hindi man nalalaman ng iyong mga kapatid, hindi man nalalaman ni Pastor, mayroon kang pinangako sa Panginoon. Amen. At dapat natin ibigay ang mga pangako. Pero, pag titingnan po natin, kaya hindi pa tayo binag-bless ng Panginoon ng 100% dahil mayroon pa tayong reservation. Amen. Ano pong reservation na yun? Sa isa na doon ng katamaran. Natamad po tayo pag wala mga kapatid. Hindi natin kayo mag-atin sa gawa. Tanin po natin yung reservation na yun. Dapat yung individual dealing po natin sa Panginoon, ibalik po natin yun. Diba? Kung wala ka si brother, diba? Alalahanin mo lagi. Nag-deliver sa'yo ang Holy Spirit sa atin. Pagin ang Panginoon at Amen. Hallelujah. lakad po natin ang Panginoon. Nawa ang God-bless po ang bawat isa sa umagang ito. Yes. At bago po tawagin si Brother P, tayo po yung umawin sa Panginoon. Hallelujah.